Good morning. Basa na tayo na ating libro guys. Magandang balita, Biblia. 02 December 2024. Nandito na tayo sa aklat ng Juan chapter 20. Ang muling pagkabuhay ni Jesus. Pakisabayan ako ng basa ng pari-pareho tayo dito matuto sa salita ng Diyos. At sa history na rin ni Jesus. Bilisan na natin guys at tayo'y tapusin ko kaya hanggang 21. Para bukas nandito na tayo sa sa next book na tayo. Bilisan natin ha. Sabayan nyo lang ako para alam nyo kung nagkakamali man ako ng basa o hindi. Kasi minsan malabo na yung salamin ko talaga. Okay, ang muling pagkabuhay ni Jesus. Juan chapter 20 verse 1, madilim-dilim pa ng unang araw ng Sanlinggo, pumunta si Maria Magdalena sa libingan, naratna niyang naalis na ang batong nakatakip sa pinto ng libingan. Verse 2, dahil dito patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, may kumuha sa Panginoon mula sa libingan at hindi namin alam kung saan siya dinala. Verse 3 to 4, sina Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro ay naunahan ng isa. Verse 5, yumuko ito at sumilip sa loob ng libingan, ngunit hindi pumasok. Nakita niyang nakalagay doon ang mga mamahaling tela. Verse 6, nang dumating si Simon Pedro, tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan at nakita nito ang mga tilang lino. Verse 7, at ang panyong ibinalot sa ulo ni Jesus. Ang panyo ay hindi kasama ng mga mamahaling tela, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Verse 8, pumasok din ang alagad na naunang dumating at nakita niya ito at siya'y naniwala. Verse 9, hindi pa nila nauunawaan noon na si Jesus ay kailangan muling mabuhay ayon sa kasulatan. Verse 10, at umuwi ang mga alagad. Nagpakita si Jesus kay Maria Magdalena. Juan chapter 20 verse 11, si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Nang yumuko siya at sumilip sa loob. Verse 12, may nakita siyang dalawang anghel na nakadamit ng puti at nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa'y sa gawing ulunan at ang isa na may sa paanan. Verse 13, tinanong nila si Maria, babae, bakit ka umiiyak? Sumagot siya, may kumuha po sa aking Panginoon at hindi ko alam kung saan siya dinala. Verse 14, pagkasabi nito ay napalingon siya at nakita niya si Jesus nakatayo roon. Ngunit hindi niya nakilalang si Jesus iyon. Bakit hindi niya nakilala? Nag-ibang anyo ba si Jesus? Verse 15, tinanong siya ni Jesus. Nagtataka lang ako guys kasi kasama nila yan bago mamatay. Bakit hindi niya nakilala nung nabuhay? Nag-iba ba siya ng mukha? Ganon? Kaya hindi nila nakilala? Tanong lang yun ha. Okay. Verse 15, tinanong siya ni Jesus, babae, bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo? Akala ni Maria ang kausap niya ang hardinero. Kaya't sinabi niya, Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, pakituro nga po ninyo sa akin kung saan ninyo siya dinala at kukunin ko. Guys, ulitin na nga natin yung verse 14. Kasi parang nagtataka lang ako, bakit talaga hindi niya nakilala si Jesus? Okay, Juan chapter 20 verse 14. Pagkasabi nito'y napalingon siya at nakita niya si Jesus na nakatayo roon. Ngunit hindi niya nakikilalang si Jesus iyon. O di ba nakapagtataka naman? 3 araw pa lang hindi na kaagad niya nakilala. Okay, verse 15. Tinanong siya ni Jesus, babae, bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo? Akala ni Maria ang kausap niya ang hardinero, kaya't sinabi niya, Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, pakituro nga po ninyo sa akin kung saan ninyo siya dinala at kukunin ko. Verse 16. Maria, sabi ni Jesus. Humarap siya at kanyang sinabi sa wikang Hebreo, Rabboni, na ang ibig sabihin guro. So, guro ang tawag niya kay Jesus.
Verse 17, sabi ni Jesus, "Huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakakapunta sa Ama. Sa halip pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila na aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos." Verse 18, kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at sinabi sa kanila, "Nakita ko ang Panginoon," at sinabi rin niya sa kanila ang bili ni Jesus. Nagpakita si Jesus sa kanyang mga alagad. Verse 19, kinagabihan ng araw ng linggo, ang mga alagad ay nagkakatipo, nakasara ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa kaligitnaan nila. "Sumainyo ang kapayapaan," sabi niya. Verse 20, pagkasabi nito ay pinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Nang makita nila ang Panginoon, tuwang-tuwa ang mga alagad. Verse 21, sinabi na naman ni Jesus, "Sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong isinugo ako ng Ama, isinugo ko rin kayo." Verse 22, pagkatapos sila hinangahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo." Verse 23, ang patatawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga, subalit ang hindi ninyo patatawarin ay hindi nga pinatawad. Ang pag-aalinlangan ni Tomas. Verse 24, ngunit si Tomas na tinatawag na kambal at kabilang sa 12 ay wala roon nang dumating si Jesus. Verse 25, kaya't sinabi sa kanya ng ibang mga alagad, "Nakita namin ang Panginoon." Sumagot si Tomas, "Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita at nahahawakan ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at hanggat hindi ko naisusuot ang aking daliri sa mga sugat na iyon at sa kanyang tagiliran." Ayaw nga pahawak ni Jesus kasi nga hindi pa raw siya nakapunta sa Ama. Tapos si Thomas naman gusto hawakan. Okay, verse 26. Makalipas ang isang linggo, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad at kasama nila si Thomas. Nakasara ang mga pinto, ngunit nakapasok si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila. Sinabi niya, "Sumainyo ang kapayapaan." Verse 27, at sinabi niya kay Thomas, "Tingnan mo ang aking mga kamay, ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran at huwag ka nang mag-aalinlangan pa, sa halip ay maniwala ka." So it means nagpahawak si Jesus kay Thomas, pero kay Maria Magdalena hindi siya nagpahawak kasi hindi pa raw siya nakapunta sa kanyang Ama, di ba? Pero dito kay Thomas, para lang siguro maniwala, yan, pinatingnan niya yung kanyang kamay. Ulitin ko lang yung verse 27, guys. At sinabi niya kay Thomas, 1 chapter 20 verse 27. At sinabi niya kay Thomas, "Tingnan mo ang aking mga kamay, ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran at huwag ka nang mag-aalinlangan pa, sa halip ay maniwala ka." Verse 28, sumagot si Thomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Verse 29, sinabi sa kanya ni Jesus, Naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Mapalad ang naniniwala kahit hindi nila ako nakikita." So, sa generation natin ngayon, guys, tayo yung tinutukoy ni Jesus kasi hindi naman natin siya nakikita, pero naniniwala tayo sa Kanya. Ang layunin ng aklat na ito, verse 30, marami ang himala. 1 chapter 20 verse 30, marami pang himala ang ginawa ni Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi nakasulat sa aklat na ito. Ba't ayaw nila isulat? ang ginawa tuloy nila pabalik-balik. Di ba, mula sa Matthew, tapos Juan. Dapat yung mga hindi nakasulat, yun ang isulat nila. Dapat iba-iba sila ng parte para lahat mabasa natin. Katulad nito, hindi raw nakasulat lahat. Okay, ulitin ko lang. Ang layunin ng aklat na ito, 1 chapter 20 verse 30, marami pang himala ang ginawa ni Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi nakasulat sa aklat na ito. Verse 31, 1 chapter 20 verse 31, ang mga nakatala rito ay isinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at upang magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ang ikatlong pagpapakita ni Jesus
Juan chapter 21 verse 1, pagkatapos nito muling nagpakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang nangyari. Verse 2, magkakasama sina Simon, Pedro, Thomas, na tinatawag na kambal, Nathanael, na taga-Kana sa Galilea, ang mga anak ni Zebedeo, at dalawa pang alagad. Verse 3, sinabi sa kanila ni Simon, Pedro, mangingisda ako. Sasama kami, sabi nila. Umalis nga sila at sumakay sa isang bangka. Magdamag silang nangisda sa balit wala silang nahuli. Verse 4, nang nagmag-o-umaga na, tumayo si Jesus sa pampang, ngunit siya ay hindi nila nakilala. Verse 5, sinabi niya, mga anak, mayroon ba kayong huli? Wala po, sagot nila. Verse 6, ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makakahuli kayo, sabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat at nang hilahin nila ito, ay hindi nila makaya sa dami ng huli. Verse 7, sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus ang Panginoon. Iyon. Ulitin ko yung verse 7 guys. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus. Ba't ayaw nilang, sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus. Ayaw nilang banggitin kung sino yung minamahal ni Jesus. Basta alagad lang siya, minamahal. Ang Panginoon iyon, sabi niya. Yung tinutukoy na nagsalita ng ang Panginoon iyon ay yung alagad na minamahal ni Jesus. Hindi si Pedro. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus. Ang Panginoon iyon. Nang marinig ito ni Simon Pedro, nagsuot siya ng damit dahil nakahubad siya noon at saka lumusong sa tubig. Verse 8, dumaong sa pampang ang kasama niyang mga alagad sakay ng bangka na hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong malayo sa pampang, mga 90 metro lamang. Verse 9, pagkaahon nila sa pampang nakakita sila roon ng isdang iniihaw sa baga at ilang tinapay. Verse 10, magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo, sabi ni Jesus. Verse 11, kaya sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pampang ang lambat na puno ng malalaking isda. 153 ang lahat ng nahuli nila. Hindi nasira ang lambat kahit ganoon karami ang mga isda. Verse 12, halik kayo at mag-almusal tayo, sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay hindi nangahas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Verse 13, lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila, ganoon din ang kanyang ginawa sa isda. Verse 14, ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay. Pakainin mo ang aking mga tupa. Verse 15, pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito? Opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo, tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, pakainin mo ang aking mga tupa. Verse 16, muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, opo, Panginoon. Alam ninyong mahal ko kayo, sabi ni Jesus, alagaan mo ang aking mga tupa. Verse 17, pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat 3 beses siyang tinanong ng mahal mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, alam po ninyo ang lahat ng bagay, alam ninyong mahal ko kayo. Sinabi sa kanya din Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa. Verse 18, pakatandaan mo, noong bata ka pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at pumupunta ka kung saan mo gusto. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka sa lugar na di mo gusto. Verse 19, sinabi niya ito upang ipahiwatig kung paanong mamamatay si Pedro at kung paano niya pararangalan ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Ang alagad na minamahal ni Jesus. Verse 20, lumingon si Pedro at nakita niyang kasunod niya ang alagad na minamahal ni Jesus. Ang siyang humilig sa dibdib ni Jesus nang sila'y naghahaponan at nagtanong, Panginoon, sino po ang magkakanulo sa inyo? Yan nga bakit ayaw banggitin ang pangalan ng minamahal ni Jesus? Puro lang ganito, ano lang siya guys, adjective lang, minamahal ni Jesus.
Okay, ulitin ko yung verse 20. Lumingon si Pedro. At nakita niyang kasunod niya ang alagad na minamahal ni Jesus, ang siyang humilik sa dibdib ni Jesus nang sila'y naghahaponan at nagtanong, Panginoon, sino po ang magkakanulo sa inyo? Verse 21, na makita siya ni Pedro ay tinanong nito si Jesus, Panginoon, paano po naman ang taong ito? Verse 22, sumagot si Jesus, kung nais kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Sumunod ka sa akin. Verse 23, kumalat sa mga mananampalataya ang balitang hindi mamamatay ang alagad na ito. Ngunit hindi naman sinabi ni Jesus na hindi siya mamamatay, kundi kung nais kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Verse 24, siya ang alagad na nagpapatutuo tungkol sa mga bagay na ito. Siya rin ang sumulat na mga ito at alam naming totoo ang kanyang pahayag. How I wish makita natin tong minamahal ni Jesus, guys. Up to now, kaya buhay pa ito. Pagwawakas. Verse 25. Juan chapter 21, verse 25. At marami pang ginawa si Jesus na kung isusulat lahat, inaakala kong hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang mga aklat na may isusulat tungkol dito. So, bukas na itong aklat ng ang mga gawa, guys. Bye everyone. God bless.